Kumusta po kayo? Amen. Gumagal na kayo. Tayo lang. Bago po tayo makinig na salita ng Diyos, bow our heads. Titikit po natin ang ating mga mata. Mata po kayo. Lalo meron. Nakikit niyo yan. Pag-usap po tayo sa mga. Let us pray. Our Heavenly Father, Lord, salamat sapagkat you gathered your people to praise and adore your name this morning. Salamat, Panginoon, sapagkat walang hadlang na kami makapagpuri sa inyo sa umagang ito. O Diyos na makapangyarihan, kami po'y naniniwala sa inyo, Lord, na Ikaw ang Diyos sa lahat ng Diyos. Kami po'y naniniwala sa umagang ito na ang inyong mga salita ay siyang maging instrumento ng aming kabanalan. Lord God, we know that your word is powerful. Kaya, Panginoon, ingatan mo aming puso at hawakan mo, Panginoon, na amin itong matanggap ng taos-puso, Lord, at may sa buhay sa aming Kristiyanong pamumuhay. Panginoon Diyos, nawa ang banal na Espiritu ang siyang maging teacher namin sa mga ito. And let the Holy Spirit will continue to empower our hearts, and let the Holy Spirit will continue to fill this place, Lord, as we hear your word. Humihingi kami ng kaalaman at karunungan na nagbumula sa inyo, Panginoon. Hayaan niyo pong mabigyan namin kayo ng kataas-taasang pagsamba at papuri sa aming buhay. Lord, patawaran mo kami sa aming pagkukulang at sa aming pagkakasala sa iyong Panginoon. Mga hindi tumihan lang upang mapurihan ka namin sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa inyong biyaya, Panginoon, na amin pong nadadama sa bawat minuto, sa bawat segundo, sa bawat oras ng aming buhay, Panginoon. Tunay nga na mabuti ka at tunay nga na dapat ka namin paglingkuran sa aming buhay. Lord, accept our worship unto you, our holiness, and sa umagang ito, Panginoon, naway ang mga salita mo ay siyang magiging kalakasan namin, Panginoon. Magiging strength namin sa aming pamuhay sa mundong ito. Sa inyo po ang pupuri, sa inyo po ang katas-tasang pagsamba. In Jesus' name, our Lord and Savior, I pray, Amen and Amen. Sino po rito ang naniniwalang tayo ay nilalang ng Diyos? Itaas ang mga kamay. Amen. Wala bang nagreklamo dito? Wala bang pagkat tingin sa salamin ay nagreklamo? Lalang pa talaga ako ng Diyos. Bakit parang ganito ang figura ng aking mukha? Ako minsan, pag tumingin sa salamin, Lord, parang sobra ang pagkalagay mo sa aking panga. Kasi malaking panga ko eh. Ibig na pag-gupit ako ng magandang gupit na army cut, alam niyo yung kwan, sa Bisaya pa may bayo, may bigit. Hindi bigit ha? Hindi ako mabigit. Bigit yung malaki yung dito. Pero yan po ay design niya ng Panginoon. Pero ganyan, design niya ng Diyos. Minsan, tingin ako sa lamin, nakikita ko yung ilong ko. Lord, para namang nilagay mo lang ko. Kaya may ilong na maganda, magpasalamat din sa Panginoon. Pagkat minsan naisip ko, Lord, talaga bang ito ay nilikha mo? O yan na lang ilong mo ha. Pastor ka lang. Kasi kung wapo ka, mag-pastor ka, wag ka naman madami kang... So, sapat na sa akin na kahit na sabihin kong flat nose, hindi wala akong low nose, pero katawa minsan, di ba, kapatid ko, tamos ang ilong. Yung panganay namin, parang Amerikano. O, yung ate ko, parang Mumbai. Pero sabi ko ako, parang akong Italiano. Kita daw. Balita ba rito? Wala po. Amerikano, no? Pero biro-biro lang naman. Kita sa Amerikano. Napapahal ko yung mga Amerikano dahil babayan natin siya at mga pamilya natin sila sa Panginoon. Pero, ganun pa man, sa pamigura, sa likeness na binigay ng Panginoon sa akin, ay nagiging kontento na ako sa buhay ko. At sabi ko, Lord, salamat dahil hindi ko naman kailangan mag-artista. No? Hindi ko na kailangan magpagwapo at magpamelo. No? Salamat na lang din. Na-try ko yung sabon. At, finish ba? Mabola. Finish talaga. First na Lord, kasi may mga gamit ang pag-finish ngayon. Boys! Wala yun. Kung hindi yung tinurate ng Panginoon,
parang, alam niyo yung liha na may numero 50? Pino. Ha? No? Pagka ang mukha mo liha na may numero, nakahirap mo eh. Pwede na tayong magkanos ng kahoy. So, salamat sa Panginoon na mga ginagamit siyang mga produkto at mapapakinabahan natin. So, sa umagang ito, we are created for God. Do you believe in that? Amen. We as human, I believe 100% that I am created by God. So, marami ngayon ang mga paniniwala and pinupush talaga nila na ang tao ay nagmula sa ganitong, ikaw ay nagmula sa Homo sapiens, no? Ikaw ay nagmula sa ganitong, ano ba yung tao, kuya? Jabaman! Sabi ko lagi, mukha man tayong Jabaman, pero hindi tayo nanggaling dyan. Maraming nagsabi na mapapatunayan daw nila na ang tao ay may pinanggalingang unggoy. Okay? No? Si Charles Darwin, talagang siya ay magaling na scientist. Siya ay napakatalinong tao. At siya ay nagsulat ng The Evolution. The Evolution of Man. Minsan, parang maniwala rin tayo, no? Kasi kapag pahabain natin yung ating mga balabalahibo, lalo yung mga lalaki, at tumingin tayo sa matsing, at tumawak ng saging, hindi ko naman po sinasabi na masama magpapalbas, ha? Hindi naman. Talaga gusto natin, walang problema, no? At dahil na-disenyo naman ng Panginoon yan sa atin. Hindi natin may tatanggi minsan, no? Kapag oo nga, mukha naman akong unggoy din sa, parang kamukha ko na rin yung matsing. No? Ngunit hindi ganon, sapagkat sabi ng Panginoon, siya mismo ang lumalang sa atin. Tayo ay hindi galing sa unggoy. Ang tao ngayon ay galing sa unggoy, wala na sanang unggoy. Naisip niyo ba yun? Amen? Isip nila, logic nila lang. Kung tayo nang galing sa unggoy, bakit may unggoy pa ngayon? Dapat yung unggoy na yan, naging tao na rin yan. Isang malaking kasinungalingan na kapag sinabi ang tao ay nagmula sa evolution, wala pong katotohanan niya. Amen po ba? Amen. Naniniwala ba tayo doon na ang Diyos ang may lalang sa atin? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, ang Diyos na. Parang nag-alangan ko may ito ba? Ang Diyos ba na ang naglalang sa'yo? Ang Diyos mo tanongin na, kapatid, ang Diyos pang naglalang sa'yo. Ang Diyos talaga naglalang sa atin. Amen? Ang napakabuti ng Diyos natin. So, mabasa natin yan sa Revelation chapter 4, verse 8 to 11. Na marapat po ang pagpupuri sa Diyos. Amen ba? Marapat po ang kalalakihan sa Diyos. Marapat talaga. Sabi dito, and the four beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they raced day and night, saying, Holy, Holy. Ito pong mga naglilingkod sa Diyos. Sila po ay hindi natutulog araw at gabi, at nagsasabi, Banal! Banal ang Panginoon Diyos na mga pangyarihan sa lahat na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. Pinapatunayan nila at sinasambit nila na ang Diyos ay tunay na buhay. Amen? Hindi lamang tunay na buhay, kundi ang Diyos ay banal, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay banal. Tatlong beses na inulit na sinabing banal, banal, banal ang Diyos. Holy, holy, holy is God. So makikita natin dyan na tunay ang kanilang pagpupuri sa Panginoon. So verse 9, at pagka nilang buhay na nagpupuri, ay nagpapangarangal at nagpapasalamat sa nakaupo sa luklukan. Yung nakaupo sa luklukan ng ating Panginoon Diyos. One day, we will face God in the judgment seat of Christ at makikita natin ng Diyos na nakaupo sa kanyang trono. I-picture out natin yan. Napakaganda. Haharap tayo sa Diyos at nandun siya sa trono niya. Haharap tayo sa Kanya. Makikasama na natin siya. Sa verse 11, verse 10, ang 24 na matatanda, sila po yung fathers of faith natin. Nauna sa atin ito. Yung 24. Sila ay nag-bow down before God
Sila ay nagpatira pa sa harapan ng nakaupo sa luklukan at nagsisamba doon sa nabubuhay magpakailan-kailanman. At ilalagay ang kanilang putong sa harapan ng luklukan. Nagsasabi ito, tingnan ninyo. Ang sabi nila sa Diyos, sabi nila, marapat ka o Panginoon. You are worthy, O Lord. Marapat pa sa Diyos ang papuri. Inawit natin sa Kanya kanina, di ba? Kapurihan sa Diyos. Sabi nila, Thou art worthy, O Lord. Why Thou art worthy? Because God created us. And we are created for God. That's why our God is worthy to be praised. Marapat sa Diyos ang kalalatian, marapat na tanggapin niya ang kalalatian, ang kapurihan at ang kapangyarihan. No? Sa Diyos ang kapangyarihan at kalalatian. Sapagkat nilikha niya ang lahat ng mga bagay. Ako'y naniniwala na kung wala ang Diyos, walang malilikha. Amen? Kung walang Panginoong Jesucristo, walang mga bagay na makikita tayo. But because there is God, there is a creation. And God created all things. No? Nakikita niyo po yung bulaklak na ito? Plastic ba ito? O totoo? Ito. Wala rin, no? Parang plastic siya, no? Pero napakaganda ng bulaklak na ito. Ang tanong, kaya niyo bang lalangin ito? Amen? Kaya niyo bang gawin ang bulaklak na ito? Hindi. Kayo may mga pangyarihan, may kapangyarihan na pasibulin ang mga bulaklak na ito. Kayo ba'y may kapangyarihan na palakihin yan at pagandahin? Wala. Dahil tanging ang Diyos lamang ang marapat at siya'y marapat nating lulatiin sapagkat siyang mga pangyarihan na naglalang sa lahat ng bagay. That's why we are created by God. Napakaganda po talaga na ating isipin at ating damdamin, no, na siya ang naglikha sa atin. Genesis chapter 1 verse 27. Tingnan po natin. Sa Genesis chapter 1 verse 27. So God created man in His own image. Okay? Tayo ay nilalang ng Diyos na kawangis niya. Naniwala mo kayo? Eh, Pastor, kawangis mo ba ang Diyos? Eh, ang Diyos ba ay pangunin? Ang Diyos ba ay panot na? Sino mo panot dyan? Tapos yung mga kamay. Ano ko, napapansin nga nila, Pastor, bakit naman kabata-bata mo, naubos yung buhok ko eh. Kaya nga yung buhok na yan. Buhok lang yan, amen? Mahirap pag ang kilay mawala. Ano gusto niyong mawala? Ang buhok, ang kilay. Kare ha. Ang pangit pag walang kilay sa lalaki sa babae. Ha? Oh, diba? Di bali na mawala, maubos ng buhok, wag na yung kilay. Sabihin ko sa inyo, ingatan yung mga kilay dyan. Okay. Punta tayo, Genesis chapter 1 verse 27. So God created man in His own image. So, tinutukoy ditong paglalang, hindi lamang sa outward appearance natin. At tinutukoy na paglalang dito, hindi lamang sa physical natin na nakikita. Yung pinaka-essence ng creation ng Panginoon is yung ating emotion. Do you have your emotion? Amen. Amen? Do you love? Yes. Kayo ba'y natatakot? Yes. Oh. Kayo ba'y nakakaramdam din ng Pagkagutom. kalungkutan? Kayo ba'y napapagod? Mag-relax. Bubo. Nag. Iba na yun. Iba na yun siya. So, we are created by God in His own image. Yung God may emotion, yung God may intellect, yung God may will. Ang kagandahan ito. Hindi nagkaroon ng limitation ng Panginoon na nung nilalang niya tayo, binigyan niya lang tayo ng emosyon. Hindi nilimitahan ng Diyos yung creation niya na nung kinreate niya tayo, binigyan niya lang tayo ng emosyon. Naunawa niyo po ba ako? Dahil nung nilalang tayo ng Diyos in His own image, mayroon tayong will na kagaya niya. Mayroon tayong intellect na kagaya niya. At mayroon tayong emotion na kagaya niya. Praise the Lord. No? Dahil nilalang tayong gano'n. Kung hindi, ginawa ng Diyos yun. No? Wala tayong kalayaan. Wala tayong emosyon. Wala tayong intellect. Kung gusto natin gawin.
Napakaganda ang ginawa sa atin ng Panginoon ng paglalang niya. Now, what did God do to us? No? Nung tayo kinreate niya, ano pa ang ginawa niya sa atin? Hinalimbawa ko po ang halaman na ito sapagkat tayo ay parang mga halaman. No? Para tayong mga halaman. At kagaya ng halaman, ito ba'y tumubo lamang na basta-basta tumubo nito? No? Kagaya ng halaman, mayroong tanim. Amen. Sa halaman, mayroong nagtanim. Tayong mga tao, tayong mga nandito, mayroong naglikha. At ang Panginoon nga ang naglikha sa atin. At ito po ang number 1, God planted us. Like a plant, God planted us. He molded us. He created us. No? Ano pong sabi sa Genesis chapter 2 verse 7? And the Lord God formed man into the dust of the ground. Amen? Nakapansin niyo ba minsan, huwag kayong maligo ng 5 araw? Pag hindi kayo nangamoy lupa, magsauna na lang daw. Makasagutan dyan, kaya nangamoy lupa ka, at mayroon kang lupa, pag inanon mo at kulang na lang itanim mo yung sibuyas, galing pala tayo sa Nagmula sa lupa. Sabi na awitin, magmula sa lupa, magbabalik din sa lupa. Totoo naman. Sapagkat tayo galing sa lupa. Doon tayo kinuha ng Diyos. And God planted us in the soil. And the Lord God formed man of the dust of the ground. And He breathed into his nostril the breath of life. Napakabuti ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay. Na mula doon sa lupa, wala alam kung paano ginawa ng Diyos yun. Yung lupa, pinorm niya ng parang tao. Binisenyo niya at hiningahan niya at binigyan niya ng buhay. At ang tao ngayon ay isang may buhay. Taong may buhay. May buhay ko ba tayo? May buhay ko ba tayo? May buhay ko ba tayo? Praise the Lord! May buhay ba tayo? Yes! Praise the Lord! So God planted us. Ang Diyos po ang siyang nagtanim sa atin at naglalang sa atin. Wala pong may, wala pong, hindi natin mai-reject, mai-refuse. At tanging ang Diyos ang siyang naglalang sa atin. Okay, He planted us to watch and grow. No? Ako, as a servant of God, tinitingnan ko rin kayo. Alam ko rin, tinitingnan niyo rin ako at nagtitingnan tayo. Hindi naman nagtitingnan ako sa iyo ng mga hangarin. Hindi gano'n, no? Tayo po yung mga kapatid sa Panginoon na purihin na natin ang Diyos. He planted us to watch and grow. Yung tinanim niya tayo, ang gusto niya, lumago tayo. Hindi lamang lumago, tayo naman ay magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Ang Panginoon bumaba dito, hanapin yung mga nawawala. Amen? Ang gusto ba ng Diyos, nung bumaba pa ang Diyos dito sa mundong ito, ang hinanap niya ba yung mga righteous people? No. No? Luke chapter 19 verse 10, for God came to this earth, He seek the lost, the sinners. At ang nais niya sa mga sinners, that they should repent for their sins at huwag mapunta sa impyerno. Huwag mapunta sa hell. And they should test the blessings of God. Ganun po kabuti ang Diyos sa atin. Ayaw ng Diyos ng bawat isa ay mapunta sa kamakan. Nais ng Diyos ang bawat isa ay maligtas at mapunta doon sa langit. Malaw, He give us light at Diyos ang makapagbigay sa iyo ng buhay. Ngayon, tatanungin mo, bakit po, Brother Raul, ang buhay may nagkalisi-leche? Hindi ko po alam. Yung mga kasama sa amin sa church, sabi nila, nag-away sila. Oh? Sabi nila, Pastor, yung naging Kristiyano kami para namang mas lalong lumala ang buhay namin. Ibig sabihin, nag-aaway sila lagi, sinasabi ng asawa niya, bakit ganito? Napaka-empty-empty ang pamumuhay nila. Ha? Empty na lang pamumuhay nila. Hindi Kristiyano. Pero sa tingin ko, hindi naman. Kasi nung natagpuan natin ang Panginoon, natagpuan natin yung kapayapaan. Hindi kulang lang ng kisamahan. Kulang lang ang paglalambing yung mga relasyon nila. Kaya nagkaganon. So, He is our master gardener, ang ating Panginoon. Siya ang pinaka-master gardener natin. Wala na tayong ibang master na pinupuri rito. Wala na ibang master na binibigyan ng katastasan pagsamba sa mga awitan natin, sa mga pasasalamat natin, sa mga panalangin natin.
He is our master, our God. He is the master gardener. At inaasa natin ang buhay sa ating master gardener. Sapagkat siya yung magpapalaki, siya yung magpapalago sa atin, at siya yung magpapaganda sa atin spiritually, ang ating Diyos. So yun po yung una. Ano pong ginawa ng Diyos? Siya po ang nagtanim sa atin. Pangalawa, hindi lamang tayo tinanim ng Diyos. God created mankind for His pleasure. He loves watching His children to grow and transform into His likeness. Nais ng Diyos yun. Na tayo'y mas makakilala pa ng higit sa Kanya. Na tayo'y na-enjoy pa natin yung relasyon natin sa Kanya. Na kagaya ng Diyos, siya at anak niya tayo. Nais ng Diyos yun. Na makikilala pa natin siya. At hindi lamang kagaya ng mga anak na tayo lalago, mag-transform naman tayo in His likeness. We should be like Jesus Christ. We serve God until the end of our life. Amen? Wala pong resign ang pagiging Kristiyano. Tuloy-tuloy po ang paglilingkod sa Diyos. Hanggat may buhay tayo, tayo po'y maglilingkod sa ating Panginoon. Pangalawa, ano pong ginagawa ng Diyos? Una, siya ang nagtanim. Pangalawa, siya po ang nagdidilig. Ang isang halaman, kung hindi mo dinidiligan, ano pong mangyari? Mamatay siya. Malalanta. Matutuyo. Matutuyuan. No? At hindi siya lalago. Ganun pong nangyari sa atin. Nilikha tayo ng Diyos upang purihin siya para sa ating kalulutian. Siya ang nagtanim sa atin. At siya rin naman ang magdidilig sa atin. He will give us water. God will give us water. Psalms chapter 63 verse 1. Ang sabi dyan, O God, Thou art my God. Sabi ni David, O God, Thou art my God. Early will I seek in Thee. My soul thirsts for You. Nararamdaman niyo ba minsan na ang kaluluwa ninyo ay uhaw na uhaw sa Diyos? Uhaw na uhaw sa salita ng Diyos? No? Minsan nararamdaman natin na kapag ilang linggo na tayo hindi nakapagsamba sa Diyos, para bang tuyo-tuyo tayo spiritually at kailangan natin ang salita ng Diyos para mag-boost tayo spiritually at para magpatuloy tayo sa paglilingkod ng Diyos. Ating Diyos. So kailangan natin ang salita ng Diyos. Siya yung magbibigay ng tubig sa atin. Nakagaya ng halaman, na kapag diniligan mo siya at inalagaan, siya po'y tutubo na maayos at siya po'y gaganda. Yan po ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya we should appreciate the goodness and the grace of God in our life. Amen. Amen? Mabuti po ba ang Diyos? Ang sabi ng awitin kanina, mabuti ang Diyos sa atin, kay buti ng Diyos sa atin. Totoo po yun. Sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng pangyari, it's either bad, it's either good. God is kind. Panas. God is kind. No? Mabuti ang Diyos para sa atin. Everyone is born dry and thirsty spiritually. Ang bawat sa atin ay pinanganak na tuyo, uhaw, no? Spiritually. Na kailangan natin ng salita ng Diyos, kailangan natin ng tubig. Kung ikaw ay nauuhaw, ano pong gagawin mo? Tatakbo-takbo? Nauuhaw ako, kailangan ko tumakbo. Kailangan ko mag-jogging kasi nauuhaw na ako eh. No? Kung ikaw ay nauuhaw, kailangan mo bang mag-swimming? Mag-swimming muna ako, nauuhaw ako. Andiyan yung tubig, hindi ko muna inumin. No? Ang isang tao, kapag nauuhaw, ano po unang ginagawa niya? Kumukuha ng baso. Oh. Ayan na naman tayo, no? Ano ba? Kuha na lang ng mineral. Yeah. Ay, wala na baso. Baso kasi, ano magtagal sa baso daw? Dati yung pag-buhay na. Mineral, maganda. Kuha ka ng mineral at inumin mo dahil ikaw ay nauuhaw. No? Ay, naku, Panginoon sa Panginoon. Everyone is born dry and thirsty spiritually. Alam niyo po, kwento ko lang kung ako'y nag-aaral sa seminary, kami po ay inabot ng tagutom. No? When I was in my second year in seminary, naubusan kami ng food allowance ng isang buwan. At kaming mga seminaryan, mga gutom na talaga. So naramdaman namin yung pagiging na-starving kami, na gutom kami. Na kahit mag-aral kami sa salita ng Diyos, walang pumapasok. Amen? Kayo pa, kung subukan nyo na rin, gutom na gutom kayo at gusto nyo magbasa at gusto nyo mag-aral, walang pumapasok.
Nangyari po nung panahon yun, na walang nagbigyan ng alawan sa amin, ang ginawa namin, ako bilang presidente doon sa seminary, sabi ko, gagawa tayo ng paraan para malagyan yung tiyan natin. No? So, ginawa namin, pumunta kami sa palayan. Hindi naman kami magnanakaw ng palay. Masama din naman yun. Pumunta kami sa palayan, mga seminaryan. Sabi ko, tara, kailangan natin kumilos. Dahil gugutom tayo rito, wala tayong makain. Ang ginawa namin, kumuha kami ng kangkong. No? Hindi lamang kangkong, nanuyod kami ng mga suso. Alam na alam ni Manong Hill. Suda naman. Seminaryan mo pa kayo Manong Hill. Alam na ang suso, no? Sarap ng suso. Ano na, lagyan mo ng gata? Yes. Suso, no? Marami dyan sa gilid-gilid sa palay. So, hindi lamang suso. Lahat ng mga makain doon sa palayan. Palaka. Yung mga palaka na may butas, binudurot ng kasama ko. Sabi ko, wag na Brad, baka kuburan may madurot. Matay na tayo. Okay lang mamatay sa gutom, huwag na tayo mamatay sa... Pag lang makobra, talaga naman tirik yung mga ano nangyari sa inyo? Naku, mahirap na. So, tayo bilang mga anak ng Diyos, nauhaw tayo. We are born dry and thirsty spiritually. That's why we need water. That's why we need God. And God waters His creation by His Word. His Word. Amen? So, pamagitan ng salita ng Diyos, tayo natitiligan. Okay, bro? Water. Baso pa rin. Kaso pa rin. Wala ka plastic na ano na lang yung papel? So, we need the Word of God as waters. We need the Holy Spirit as water. No? And we need the preaching as water. Nagdidilig sa atin yan. Kung hindi tayo makaparinig ng salita ng Diyos, hindi ma-strengthen, hindi ma-encourage, hindi ma-renew yung faith natin sa ating Panginoon. Kasi kung pakikinggan mo lang, yung mga, maalaala mo kaya na nag-trending na naman doon sa Facebook. Amen? Akala ninyo, kayo lang, alam ko rin, babasa rin naman ako eh. So, napakaganda pag inuna natin yung salita ng Diyos. Wala naman masama yan, basta at least yung time natin pag Sunday, andito tayo sa Panginoon. Iba na lang kung talagang kailangan mo na umisik ako, naintindihan naman ng Diyos yan. Pero kung walang excuses para sa Panginoon. Amen? Kasi mabuti ang Diyos. Amen. Binigyan tayo ng strength, binigyan tayo ng sweldo na maayos, trabaho na maayos, ibalik natin sa Diyos ng maayos. At ito ang maayos, na magpuri tayo at tumalhati sa ating Diyos sapagkat siya ay naglalang sa atin. Sa Isaiah chapter 44 verse 3 to 4, ang sabi dyan, Isaiah chapter 44 verse 3 to 4. Mari po mo ibasa. 43 verse 3 to 4. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, at tagapagligtas sa iyo. Aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Ehipto, ang Ethiopia at ang Seba. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa akin. 44 ba? Verse 3 to 4? 44? Chapter 44 verse 3 to 4? Oh, medyo nandiyan ka ba? Amen. Isaiah 44 verse 3 at 4. Sapagkat pagbubuhos ko ng tubig, siya ay uhaw. At ang mga bukal ay tuyong lupa. Aking ibubuhos ang aking espiritu sa iyong lahi, at aking ipagpapala sa iyong suwig. At sila'y sisibol sa gitna ng damo, gaya ng mga sos sa tabi ng mga batis. Amen. Amen, yan na po yan. Sauce, may sauce kayo nabasa, no? Oh, sos Yung ketchup sauce pala rin. Ganon. Para po sunahan. Hindi po. Ito po sinasabi rito, for I will pour out water upon him that is thirsty. But the Word of God truly says that kung tayo'y uhaw sa salita niya, ibubuhos niya ang tubig para sa atin. Ang tubig ay kanyang salita na siyang magpapalakas sa atin. Na siyang mag-i-encourage sa atin para magpatuloy tayo sa kanyang gawain. Lilingkod sa ating Diyos. Sana po tayo. Pangatlo, no? Ano pong nangyari sa atin noong una? God planted us
Pangalawa, God Waters waters us. us. Pangatlo, God Prunes. prunes us. Ano ba itong prunes? No? Prune crackers and dating. Hindi po. Yung prunes, para siyang kinakat mo. Sabi doon sa dictionary, you should cut but itinitrim mo siya. Kagaya ng halaman na may mga tuyo na mga sanga, mga dahon, tinatanggal siya, pruning. No? Dahil kapag hindi mo tinatanggal ang mga masasamang mga dahon niya at may mga insekto yan, mahahawa rin ang iba. At maaaring sila ay masisira din. Kaya ang Diyos, tayo ay inaalis niya ang sanga na hindi kailangan sa buhay natin. No? Amen? Amen. Sanga, bakit pastor? Wala naman akong sanga. Yung iba may sanga dito. Yung iba may sanga dito. Hindi yung sanga yun. Ano yun, no? Ibig sabihin po, yung mga sins natin na hindi naman kailangan, sa buhay natin na hindi naman kailangan, tatanggalin ng Diyos yun para makapabunga pa tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. I am the true vine and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away, and every branch that beareth fruit, He forgeth it, that it may bring forth much fruit. No? Kaya tayong mga anak ng Diyos, patuloy tayong magpapaprune sa ating Panginoon. Ibig sabihin, magpapasaway sa Kanyang salita at susunod sa ating Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ang aking mga salita ay hindi naman mabigat. Tingnan po natin sa 1 John. 1 John chapter 5 verse 3. Ang sabi ng Panginoon dito, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. Kapag ito ang pag-ibig ng Diyos, nating tuparin ang Kanyang mga utos. At ang Kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Hindi mabibigat ang utos ng Diyos kung ikaw lamang ay handang sumunod sa ating Diyos. Ang isang katanungan, kung mahal mo ang Diyos, tuparin mo ang Kanyang mga utos. If you love God, sabi doon, keep my commandments. So napakaganda na nalaman natin sa buhay natin, tinutulungan tayo ng Diyos na gupitin yung mga sanga-sanga sa buhay natin na hindi naman kailangan. Yung mga sins na dapat alisin natin, tinutulungan tayo ng Diyos. Tinitrim tayo ng Diyos. No? Kagaya ng mga barbero na tinitrim yung buhok natin para umayos tayo. Ganun din naman. No? Sabi nila, bro, sino pa nagupit sa'yo? Buhay pa ba? Hindi ganun ang barbero. Ang barbero, nais talaga niya na mapaganda yung pagugupit niya dahil alam buhay niya yun. Tayo mga Pilipino, pag nagupitan, ang ganda nagupit mo, bro. Tapos baka natin yun. Buhay pa ba yung nagupit sa'yo? Gusto niya patayin yung mga gupit niya. Hindi naman ganun. Dahil na-appreciate pa rin natin yung buti ng mga gupit. Sabi naman nila, okay bang gupitan na lang kita? Oo ba? Bayaran kita. Kaya bayaran ko. So, ganun ang Panginoon natin. Tayo'y tinitrim niya habang nasa ministry niya tayo. Salamat sa Panginoon. We are here not to be perfect. But we are here to be perfected by God in His grace and His righteousness. We have sins, yes we have sins. God knows that because He is powerful. But one thing we do, we repent, we live in His presence. Amen?